guys! It's me again, your study angel. Ang pinakamaganda sa lahat, pero ako lang ang nakakaalam. May bago na naman kayo matututunan sa akin. Pero bago yan, may tanong ako. Alam niyo ba na ang tubig na iniinom natin araw-araw ay isa sa pinakamahalagang molecule sa katawan natin? Pero, akala natin ordinary yung tubig lang siya. Pero, bakit kaya hindi pwedeng mabuhay ng matagal ang tao na walang tubig? Ano pang hinihintay nyo? Arat na! So, ito ang ating learning objective. Define water, describe the structure of water, explain why water is polar molecule, identify the important properties of water, and explain why water is essential for life. Ang tubig ay may dalawang formula na H2O. Ang ibig sabihin nito, binubuo siya ng dalawang hydrogen atom at dalawang oxygen atom. Ang dalawang hydrogen ang tumutulong para makabuo ang water molecule. Kung isa ang hydrogen, hindi pa rin mabubuo ang water. Isa lang ang oxygen, pero ang may pinakamalaking role dahil mas malakas siyang humila ng electrons. Mamaya, malalaman natin kung bakit mahalaga ito. So, alam nyo ba, ang tubig ang pinakamaraming molecules sa katawan natin? Halos 60% to 70% ang katawan natin ay binubuo ng tubig. Kaya pala napakahalaga nito para manatiling healthy at magpa-function ng ayos ang ating katawan. Oxygen attracts electrons more strongly. Sa water molecule, mas malakas sumatak ang electrons ang oxygen kaysa sa hydrogen. Dahil dito, mas napapalapit ang electrons sa oxygen. Oxygen becomes slightly negative. Dahil mas maraming electrons ang nasa oxygen, nagkakaroon nito ng slightly negative. Hindi ito fully negative charge, kaya slightly lang ang tawag. Hydrogen becomes slightly positive. Samantalang ang dalawang hydrogen ay nawawala ng konting electron density kaya nagiging slightly positive. Dahil may positive side and negative side ang water molecule, tinatawag natin itong polar molecule. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang water at kung bakit mayroon itong mga importanteng properties tulad ng pagiging excellent solvent, cohesion, at adhesion. Ngayon, alam na natin kung bakit polar ang water. Tingnan naman natin kung paano nakakatulong ang tanging ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So, meron tayong 4 properties of water. Para mas maintindihan nyo kung bakit mahalaga ba talaga ang tubig is itatakal natin yan isa-isa. So, punta muna tayo sa una is excellent solvent. Tinatawag na excellent solvent ang water dahil kaya nitong tunawin ang maraming substances. Halimbawa, kapag naglagay tayo ng asukal o asin sa tubig, agad-agad itong natutunaw. Ganun din sa ating katawan. Natutunaw sa tubig ang nutrients para maihatid sa iba't ibang. Ang sunod natin is cohesion. Ang cohesion ay ang pagdidikit ng water molecule sa isa't isa. Halimbawa, pag may nakikita tayong patak ng tubig sa lamesa, mapapansin natin na bakit nananatili itong bilog or hindi siya kumakalat. Ibig sabihin, nagdidikit-dikit ang water molecule kaya nananatili siyang bilog. So, next is adhesion. Ang adhesion naman ay ang pagdidikit ng water sa ibang surface. Halimbawa na lang tuwing umaga, makikita nyo yung mga dahon natin is meron siyang mga moist or fog. Tapos sa baso naman, kapag nakita nyo yung baso, nilagyan nyo ng malamig na tubig, makikita nyo sa labas is may mga tubig-tubig yun. Pang-apat is high heat capacity. Ang water ay mabagal uminit at mabagal din lumamig. Halimbawa, kapag mainit ang panahon at pinagpapawisan tayo, tinutulungan ng tubig sa ating katawan na panatiliin normal ang body temperature para hindi tayo madaling ma-overheat. Ito na may mga importance of water. Maintains body temperature, transport nutrients, remove waste, lubricates joints, and supports life. Dahil 60% ng katawan natin is tubig, kaya kailangan natin mas pahalagahan or mag-focus tayo sa pag-inom ng tubig araw-araw. Make our discussion easy, ito yung summary natin. Sana guys may natutunan kayo and nalaman nyo kung bakit talaga pinakamahalagang
part ng katawan natin is ang tubig.